Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 3 araw na official visit. Inaabangan ang pakikipag-usap niya kay US President Donald Trump kaugnay ng ipinataw na 20% na taripa sa Pilipinas. At live mula sa Washington sa Amerika, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang agenda ng Pangulo ngayong araw? Mag-aalas 6 na ng umaga, oras dito sa Washington, at una sa agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpunta sa Pentagon. Doon ay magkakaroon siya ng pulong kasama si US Defense Secretary Pete Hegseth para mapag-usapan yung iba't ibang mga regional concerns. Kabilang na nga dyan, inaasahan natin yung tungkol sa West Philippine Sea. At sa hapon, magkakaroon din siya ng pulong kasama naman si US Secretary of State Marco Rubio. Kahapon, mga bandang alas 3 ng umaga, oras dyan sa Pilipinas, dumating dito sa Washington, D.C. si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na doon siya mananatili sa Blair House. Ito yung guest house ng US President dito sa Washington. Historical daw ito dahil tumira rin doon ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nung inimbitahan siya ni former President Reagan. Pero alam mo, Ses, ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon o dyan sa Blair ay ang kilos protesta mula sa iba't ibang grupo ng mga rallyista. Nariyan ng anak bayan, nariyan ng migrante. Ang panawagan nila sana daw ay manindigan si Pangulong Bongbong Marcos para sa kapakanan ng mga Pilipino, partikular yung pagkontra doon sa pagtaas ng taripa, hindi lamang ito doon sa reciprocal tariff, kundi maging doon sa remittances ng mga OFWs. Kailan naman makakausap ni Marcos si Trump at posible ba ang isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Inaasahan na magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si US President Donald Trump bukas. At isa nga doon sa mga ipinupunto ng Philippine Embassy kahapon na magiging sentro ng usapan ng dalawang heads of state ay yung tungkol doon sa taripa na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Ito yung ginawang reciprocal tariff ng US para daw ma-ensure na magiging patas yung kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Baka kasi pakiramdam ng Amerika, lugi sila kasi mas malaki yung kinikita o pakinabang ng ibang bansa kesa doon sa pakinabang nila mula sa Pilipinas. So kabilang yan sa mga pag-uusapan. Yun nga lang, Ses, mismong si Ambassador Babe Romualdez yung nagsabi na medyo malayo pa tayo pagdating sa free trade agreement. Kailangan munang tapusin itong usapin tungkol sa taripa. Narito ang pahayag ni Ambassador Romualdez. That's still very far in the sense that we have to get over this particular discussion first on the tariff. After that, we're hoping that the free trade agreement would probably come into play. Yan ang ulat ni Maricel Halili live mula sa Washington sa Amerika.